Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. America, New York City, ang finance capital of the world. At kilala ito bilang the city that never sleeps. Dito matatagpuan ang Wall Street kung saan trilyon-trilyong pera ang pinapaikot sa stock market araw-araw. Lahat ata ng mga bangkero sa mundo ay pangarap na makapunta at makapagtrabaho dito. At isa nga ang ating kababayan na Pinay ang nakapunta at naging matagumpay na bangkera sa isa sa pinakamalaking investment bank sa Amerika. Ngunit nabago ang lahat matapos nitong bumisita lang sa isang lalaking doktor. Ang pangyayari, April 13, 2003, Lunes, isang manager sa Barclays Capital Manhattan ang nagtaka dahil bigla na lang hindi pumasok sa trabaho ang kanyang katrabaho na si Maria Cruz, isang PhilAm. Dahil nga walang abiso, sinubukan ng bangko na kontakin si Maria sa kanyang telepono pero hindi na ito sumasagot. Matapos ang ilang araw ay wala pa ding paramdam si Maria. Kaya naman, sinubukan na din nila na pumunta sa bahay nito ngunit wala din tao doon. Lalong nag-alala ang pamilya at ang mga nakakakilala kay Maria dahil hindi na sumipot si Maria sa airport para salubungin ang kanyang kapatid at iba pang kamag-anak na galing Pilipinas. Ayon sa mga kaibigan at katrabaho ni Maria, napaka-responsable nito at kahit kailan ay hindi uma-absent sa trabaho. Sino nga ba si Maria Cruz? Si Maria Cruz ay 35 years old na ipinanganak sa Pilipinas at nagpunta sa Amerika para makamit ang pangarap na American Dream. Si Maria ay graduate ng cum laude sa Miriam College sa Katipunan, Quezon City. Matapos makagraduate, lumipad papuntang New York si Maria para naman mag-aral sa Fordham University at kalaunan ay nakuha niya ang kanyang MBA with honors. Agad na nagkatrabaho si Maria sa Citibank bilang analyst at di katagalan ay lumipat sa Barclays Capital ng taong 2001 bilang senior credit analyst. Maganda ang buhay ni Maria sa New York at kumikita nga daw ito ng napakalaki. Estima nga ay halos kalahating milyon at umaabot ng milyon kada buwan ang kanyang sahod. Dahil nga sa kanyang galing at talino. Hindi din siya nakakalimot sa kanyang mga magulang at pamilya dahil sagot niya ang lahat ng kanyang pamilya tuwing siya ay bibisitahin sa New York. Lagi ding nagsisimba si Maria sa Malakis Church sa West 49th Street at aktibong tumutulong sa kanyang community. Ang paghahanap kay Maria. Ayon sa reports, huli daw nakita si Maria ng April 13 sa simbahan ng Malaki. Mag-iisang linggo na halos at hindi pa rin nahanap si Maria. At opisyal nang nag-file ng missing persons report sa mga pulis ang isang tito ni Maria na nasa New Jersey naman nakatira. Sa tulong ng mga pulis ay pinuntahan at pinasok ng mga kamag-anak ni Maria ang simpleng apartment nito sa 5th Street Hell's Kitchen. Laking gulat nila nang nakitang tambak na ang mga sulat, dyaryo at magazine sa pintuan ng apartment. May mga hugasin din sa kusina na naiwan at nabubulok na ang mga pagkain sa ref. Pero bukod doon ay napakaayos at malinis naman ang apartment ni Maria. Ngunit wala si Maria sa loob ng kanyang apartment. Sa tulong naman ng CCTV ay nakumpirma ng mga pulis na si Maria ay umalis sa kanyang apartment isang araw bago hindi na ito pumasok sa trabaho. Subalit nakumpirma din nila sa CCTV na hindi na umuwi o bumalik sa apartment si Maria mula nang siya ay umalis. Chinek naman ng pamilya ni Maria ang mga iba't ibang ospital sa New York at baka ito ay naaksidente o nagkasakit pero sila ay bigo. Namigay na ng mga flyers at nagpatulong na din sa press ang pamilya ni Maria.
Gumawa din sila ng sariling website ng panahon na iyon para kay Maria. Ang mga kapatid ni Maria ay sumulat din ng nakakaantig na damdamin na liham at pinost sa internet para makatulong sa paghahanap dito. Lumipas ang maraming linggo at naging buwan at hindi pa din nakikita si Maria. Matapos naman ang 6 na buwan ay nakuha din ng mga detective ang email records ni Maria Cruz. At sa tulong nga ng mga email na ito, nakita ng mga pulis ang isang email ng April 13, 2003. Isang araw bago mawala si Maria ay mayroon pala siyang doctor's appointment sa isang dermatologist na ang pangalan ay Dean Faelo. At ang klinik ng doktor ay nasa Lower Manhattan lang. Ilang kanto lang ang layo mula sa apartment ni Maria. Ayon sa email ng doktor, sinabi nito kay Maria na kailangan niyang magbayad ng halagang $400 na cash o 20,000 pesos para pambili ng mga kailangang gamot sa gagawing procedure sa kanya. Nagtaka ang mga investigador dahil sinong doktor ang magsasabi sa kanyang kliyente na magdala ng cash para makabili ng mga gamot. Hindi ba dapat na mayroon ng gamot na handa ang doktor bago gawin ang procedure? Hanggang sa napag-alaman na si Maria ay mayroong black tongue na kondisyon o maitim na dila. Hindi naman nakamamatay ang black tongue, para lang itong dumi sa dila na kalaunan ay nawawala din. Pero matagal ito mawala kaya tingin ng mga detectives, ito ang dahilan kung bakit mas pinili ni Maria na ipatanggal ito agad sa isang doktor na tulad ni Dean. Agad naman inalam ng mga investigador kung sino si Dean Faelo at nagulat sila sa kanilang nalaman. Sino nga ba si Dean Faelo? Si Dean ay 43 years old, taga New Jersey. Maganda at matipunong lalaki si Dean at may killer smile. Mataas daw ang pangarap ni Dean at nais nga niyang mapabilang sa listahan ng pinaka-influential at mayaman na bakla o gay sa Amerika. Si Dean ay tumira sa isang mansyon sa New Jersey. Ang mansyon ay dating tirahan ng isang sikat na opera singer. Mayaman ang lugar na tinitirhan ni Dean at dito na din daw nakatira ang iba pang sikat na artista at mga negosyante. Si Dean ay mayroon ding boyfriend na ang pangalang ay Greg Buck, isang designer na laging nasa tabi niya at siya ay sinusuportahan. Bago naging isang doktor at mayaman, nag-umpisa lang ang buhay ni Dean bilang isang karpintero. At dahil mataas ang kanyang mga pangarap, nagsikap siya at nag-sideline na body waxer. At dahil nauso na ang mga laser, naging empleyado siya ng isang day spa at naging hair removal expert. Mga Hollywood stars ang mga customer ng clinic na pinagtatrabahuhan ni Dean, tulad ni Mel Gibson, Madonna at Drew Barrymore. Di katagalan, nagtayo si Dean ng sarili niyang clinic at tinawag itong Skin Ovations sa Park Avenue. Ang medical spa ay nag-offer ng blood vessel removal, electrolysis, laser hair removal, laser skin treatments, tattoo removal, at mga facials. Bilang empleyado sa day spa, hindi na kailangan maging lisensyadong doktor ni Dean. Ngunit nang siya ay nagtayo na ng sariling clinic, ang mga ino-offer niyang medical services ay kailangan na ng isang lisensyadong doktor. Imbis na mag-aral sa university ay mas pinili ni Dean na umattend lang ng mga seminar at mag-self-study gamit ang mga libro at internet. Ipinagpatuloy niya ang pagpapractice ng dermatology kahit na wala siyang lisensya. Magaling si Dean sa kanyang ginagawa kahit na hindi siya totoong doktor ay napapaniwala niya ang kanyang mga kliyente. Marami sila at naging matunog ang kanyang pangalan sa industriya. Kahit na may mansyon na siya at marami ng pera ay hindi pa din siya nag-aral para magkaroon ng lisensya. At para makabili ng mga kailangan na gamot sa mga cosmetics procedures na ito, ay pineke o ginaya niya ang pirma ng kanyang doktor na dermatologist din.
Nalaman ng dermatologist ang ginagawa ni Dean ng taong 1988. Kinasuhan niya si Dean ng forgery, misdemeanor, pagpepeke ng pirma at pangloloko. Sa mga kasong isinampa laban sa kanya, siya ay nag-plead ng not guilty pero hindi siya nakulong at binigyan lang siya ng 3 years probation para magpakatino. Kaso sadyang matigas ang ulo ni Dean. Ipinagpatuloy pa din niya ang kanyang medical practice kahit na wala siyang lisensya. At ayon sa mga reports, dito na din nag-umpisang malulong sa bawal na gamot si Dean. Dahil sa naging sikat na ang pangalan ni Dean sa industriya ng dermatology, napansin ito ng mga lisensyadong doktor o totoong mga dermatologists. Sinumbong nila si Dean sa mga pulis ng October 2002. 6 na buwan bago mawala si Maria. Hinuli ng mga pulis si Dean sa kasong practicing medicine without a license at pinagbawalan na din si Dean na gumawa ng medical procedures kung hindi ay makukulong siya at mabigat pa ang ipaparusa sa kanya. Pero agad na nakalaya si Dean dahil binayaran ng kanyang boyfriend na si Greg ang piyansa. Pinasara ang klinik ni Dean kasunod ng kanyang pagkahuli. Walang naipon si Dean dahil mahilig siyang magparty, gumastos at magbisyo ng bawal na gamot. Marami itong utang sa kanyang mga kaibigan at credit cards. Dahil dito binenta niya ang kanyang mansyon. At kahit na may mga kaso na at naghihintay ng trial, pinagpatuloy pa din ni Dean ang paggawa ng mga cosmetic procedures. Hindi talaga nagpapigil si Dean at nagtayo siya ng isang maliit na clinic sa apartment ng kanyang kaibigan sa 60th Street, New York. Ayon sa mga eksperto, delikado para sa isang tao na gumawa ng dermatology o cosmetic procedures nang walang tamang pag-aaral o lisensya. Ang mga medical equipment at gamot ay nakamamatay kapag hindi nagagamit ng maayos. Ang investigasyon. October 2003, matapos malaman ng mga pulis na si Dean ang posibleng huling tao na nakakita kay Maria, dali-dali nilang hinanap ito ngunit hindi nila ito makita. June 2003, may trial dapat si Dean pero hindi siya sumipot. Ang nakausap na lang ng mga pulis ay ang abogado ni Dean at ayon sa abogado ay hindi niya alam kung nasaan ang kanyang kliyente. Sinek naman ng mga investigador ang immigration at nalaman nila ng September 2003 ay lumipad papuntang Costa Rica si Dean. Sa puntong ito, walang magawa ang mga investigador dahil wala naman silang matibay na ebidensya o kaso na pwedeng isampa kay Dean para ito ay bumalik sa Amerika. Patuloy na nag-imbestiga ang mga pulis at hindi katagalan ay lumapit sa kanila ang ex-boyfriend ni Dean na si Greg. Siya daw ay na-love at first sight nang makilala niya si Dean. Handsome at charming daw talaga si Dean. Maganda ang boses at napakalumanay magsalita. Pero napakagaling din daw mangbola at magsinungaling. Matatandaan na siya pa ang nagbayad ng piyansa sa kaso ni Dean para lang pansamantala itong makalaya. Ngunit ang pinaka naging ayaw ni Greg kay Dean nang ito ay nalulong sa masamang bisyo na naging sanhi ng pagbagsak ni Dean. May mga araw na hindi na nagtatrabaho si Dean at nasa loob lang ng mansyon na tutulog magdamag. Napagod na daw si Greg sa kakaalaga at kakaprotekta kay Dean. Sa panayam ng mga pulis kay Greg, nalaman nila na naibenta na pala ang mansyon ni Dean at imbis na magbayad ng mga utang ay pumunta ito sa Costa Rica. Sa investigasyon ng mga pulis, gamit daw ni Dean ang totoo niyang pangalan at nagpakilala din na isang doktor. Sa isang resort nakatira si Dean at panay na naman ang party. Kaya lumapit si Greg sa mga pulis dahil mayroon siyang mahalagang impormasyon tungkol sa huling pag-uusap nila ni Dean. Hindi umano maalis sa kanyang isipan lalo na at nalaman niyang bigla na lang siyang iniwan ni Dean papuntang Costa Rica. Ayon kay Greg,
Nang siya ay pumunta sa mansyon ni Dean ng bandang katapusan ng April 2003, naabutan niya si Dean na nagsesemento ng isang parte ng mansyon. At imbes na kausapin siya ay agad-agad siyang tinaboy ni Dean na tila balisa at wala sa kanyang sarili. Tanda ni Greg, mayroong masangsang na amoy sa paligid na sinesementohan ni Dean. Hindi na daw niya nakita ng maayos kung ano ang inaayos ni Dean sa sahig dahil dali-dali siyang pinaalis ni Dean at hindi man lang kinausap. Masama man isipin pero dito na napagtanto ng mga investigador na malaki ang posibilidad na nasa dating mansyon ni Dean si Maria at dun niya inilibing. February 18, 2004, matapos makakuha ng search warrant sa dating mansyon ni Dean ay agad na pinuntahan ng mga pulis ang sinasabing lugar kung saan nagsemento si Dean. At nang matibag at mahukay ang sahig ng garahe, ay tumambad sa kanila ang isang malaking maleta na laman ang isang bangkay na naaagnas na. Matapos suriin ng forensics, nakumpirma na si Maria Cruz ang mga labi na nakita sa dating mansyon ni Dean. Labis ang lungkot ng mga kapamilya at kaibigan ni Maria nang malaman ang nangyari sa kanya. Nagkaroon ng lamay para kay Maria sa St. Malaki at pagkatapos ay dinala pabalik sa Pilipinas ang kanyang mga labi para makasama ng pamilya niya. Ang pagkahuli kay Dean. Formal na kinasuhan si Dean ng murder pero hindi naging madali para sa prosekusyon na mahuli at maibalik sa Amerika si Dean. Nakipagtulungan sila sa Costa Rica government at agad naman natunton ang resort na tinataguan ni Dean. February 26, 2004, hinuli ng mga pulis ng Costa Rica si Dean at ikinulong. Inabot ng mahigit 1 taon bago na ibalik sa Amerika si Dean dahil ang may-ari ng resort na tinitirhan ni Dean ay tila minahal na siya. Tinulungan siyang makahanap ng abogado at plinano ng abogado ni Dean na ipaampon siya sa may-ari ng resort para siya ay maging opisyal na Costa Rican citizen. Kapag si Dean kasi ay naging citizen ng Costa Rica ay hindi na siya pwede pang dalhin pabalik sa Amerika. Buti na lang, ang judge na nagdesisyon sa citizenship ni Dean ay dininay ang request dahil mas matanda pa si Dean sa mga taong gustong mag-ampon sa kanya. May 2005, naibalik na sa Amerika si Dean at kinasuhan ng murder pero nag-plead ng not guilty si Dean. July 2005, nakipag-areglo si Dean sa hukuman para mapababa ang kanyang parusa. At kapalit nito ay aaminin niya kung paano namatay si Maria Cruz at natagpuan sa kanyang mansyon. Ang totoong nangyari kay Maria. Ayon sa salaysay ni Dean, regular na customer niya si Maria at ng April 13, 2003 ay nakaschedule si Maria Cruz para ayusin niya ang black tongue nito. Natuloy ang procedure pero bago mag-umpisa, ili-laser ni Dean ang dila nito at kailangan niyang maglagay ng anesthesia. Subalit ilang minuto matapos iturok ang anesthesia kay Maria ay nagkumbulsyon na ito at tila na paralisa. Nagpanik umano si Dean at tumawag ng totoong doktor dahil wala nga siyang alam at hindi handa sa mga emergency tulad ng nangyayari kay Maria. Sinabihan siya ng tinawagan niyang doktor na agad dalhin sa pinakamalapit na ospital si Maria. Pero sa kasamang palad, hindi na daw nagawa ni Dean na dalhin si Maria sa ospital at namatay nga si Maria sa kanyang klinik. Ang malala pa nito, imbis na i-report sa pulis ang nangyari, ay iniligay ni Dean ang labi ni Maria sa isang maleta. Sinakay sa kotse at inuwi sa kanyang mansyon. Inabot pa ng 3 araw bago niya naisipan at gawin na ilibing si Maria sa ilalim ng semento sa garahe ng mansyon. Ayon sa mga eksperto, ligtas naman ang paggamit ng anesthesia sa mga operasyon para maging matagumpay ang mga medical procedure, ngunit kapag sumobra ang dosage o mayroong allergy ang pasyente ay nakamamatay ito.
Kung totoong doktor si Dean, baka daw naiwasan ang nangyari kay Maria at nagawa niya pang mailigtas ang buhay nito. Dahil sa pag-amin ni Dean, hinatulan siyang makulong ng 20 years sa kasong assault at practicing medicine without a license. Ayon sa mga investigador, hindi mahatulan ng murder si Dean dahil hindi malaman ng forensics kung ano ang ikinamatay ni Maria. Tanging si Dean lang talaga ang nakakalam kung ano ang nangyari. Hindi naman na nabanggit ng korte o ng mga balita kung ano ang naging reaksyon ng pamilya ni Maria sa hatol. Taong 2022, matapos ang 18 years na pagkakulong ay napardon si Dean. Sa isang exclusive interview, dinagdag niya na siya ay lasing at gumamit ng bawal na gamot bago niya turukan ng anesthesia si Maria. Siya ay labis umanong nagsisisi sa kanyang nagawa kay Maria. Siya ay naduwag at hindi hinarap ang kanyang mga pagkakamali. Siya din ay humingi ng patawad sa pamilya ni Maria at dagdag pa niya ay naging inspirasyon niya si Maria para siya ay magbago sa loob ng kulungan. Matapos makalaya ay nagtrabaho si Dean bilang isang store clerk pero nitong January 2024, sa edad na 64 ay napabalitang pumanaw na si Dean. Hindi naman na nasabi sa malita kung ano ang kanyang ikinamatay. Sa tingin nyo, nagkulang ba si Maria para maiwasan ang nangyari sa kanya? O nagkulang ang mga pulis at ang mga doktor sa Amerika sa kasong ito? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!